Mabilis ang pagpedal ni Almira ng pedicab na kanyang sinasakyan at agad siyang pumeno nang makarating sa gate ng Adamson Park and Subdivision. Iyon ang pinakasikat sa kasalukuyan na tirahan ng mga mayayamang artista, negosyante at kung ano-ano pa. Naroon siya para mangolekta ng basurang mapagkakakitaan pa. Ang magandang basurera, nandito na! Bulalas ng isa sa mga gwardya na si Mang Domeng. Sumaludo ka agad doon ang dalaga at kahit nahihingal-hingal siya ay nakaplaster sa mukha niya ang isang napakagandang ngiti. Kagagaling lang niya sa pagpila sa mayor's office para sa scholarship allowance at pagkatapos naman ay diretso siya sa eskwelahan para kumuha ng permit sa exam sa susunod na araw. Sa kasamaang palad ay promissory note ulit ang kinuha niya dahil wala pa ang allowance niya. Daig pa niya ang lagari pero sanay na siya. Batak na ang katawan niya sa trabaho at hindi na nga tinatabla ng sipon at ubo. Tumaas ang barikada sa entrance ng subdivision at saka siya pumidal ulit ng walang kasimbilis. Langya, papalubog ng araw kaya siya nagmamadali. Ang ama niya ay naroroon na at nagsasalansan ng mga nakuha kanina sa pangongolekta ng kalakal sa ibang lugar. Salamat po! Nakalingon na sigaw niya sa dalawang gwardya. Ang mata! Sa kalsada! Ang yakang bata ka, baka ka mabangga. Kakamot-kamot sa ulo na sigaw ni Domeng sa kanya. Siya? Mababangga? Hindi Anak ng pusang gala. Nalaki ang mga mata ni Almira sa pagbiglang kasap mata ay nakabangga na nga siya. Damn it! Napatili si Almira nang dumiretso ang pedicab niya papunta halos sa isang bakanteng lote dahil tinabig siya ng isang lalaking halos nabangga na nga niya nang bigla siyang lumiko sa kalsada. Papa ko! Aniya habang nakatigil na sa pagpedal pero tuloy-tuloy pa rin ang sinasakyan niya hanggang sa bumaliktad iyon sa may gilid ng kalsada. Diyos ko! Bulalas niya nang maipit ang binti niya ng parte ng bisikleta. Nakapikit siya at nakangiwi. Damn it! Mura ulit ng isang lalaki pero wala siyang pakialam. Salat niya ang nasaktan niyang balakang. You're driving too fast, lady. Buliw sa kanya ng lalaki kaya napamulagat siya at tumingin dito. Ikaw ang... Kusa niyang isinara ang bibig nang makita ang lalaking aawayin niya sana. Parang bula na naglaho ang sakit na nararamdaman niya at napalitan niyo ng sakit ng muka dahil sa kahihiyan. The man is standing tall in front of her, so gorgeous in his jogging pants and white sandal. Pawis ito at wala sa iisang direksyon ng mga nakatayong buhok pero lalo lamang iyong nakadagdag sa kagwapuhan nitong taglay. Mukha itong nagja-jogging. She gulped. Di hamak na milyong beses ang kagwapuhan nito sa personal kaysa sa mga magazines at TV. Sa lubong ang makakapal nitong kilay at nakaawang ang mapupula at manipis na labi. His lips were pursed in an irritated manner. Hindi maitatago ng mga mata nitong napapalibutan ng mga makakapal na pilikmata ang iritasyon sa kanya pero wala siyang pakialam. Nagagwapuhan siya sa lalaki. Sino nagpapasok sa'yo? Galit na tanong nito kaya napalunok siya. Gusto niyang kapain ang loob ng bibig niya kung naroon pa ba ang dila niya o baka naman naluluna niya. Hindi siya makaapuhap ng sagot. Kahit na ang pagkurap ay tila nakalimutan na niya dahil sa kagwapuhan na nakikita niya. Nagmamayabang sa harap niya. Nakalimutan niya na nakabukaka siya sa harap nito at napakaikli ng suot niyang maong na short. Bigla itong pumamewang habang nakatitig sa kabuuan niya. Get the hell out of my subdivision! Turo nito sa kung saan, malamang sa gate ng subdivision. Makakapatay ka ng tao sa bilis ng pedal mo. Umiling si Almira. Pilit niyang inapuhap ang walang hiyang dila niyang nawawala. Sorry po, Sir Adamson. Nagmamadali ho kasi ako dahil uuwi pa ako. Kukuha lang po ako ng kalakal dahil hindi... She knows this man from head to toe. Whatever. Anitong pinalis ang kamay sa ere matapos siyang matama na pakamasdan. Once you're done, leave this place immediately.
Tumango siya kahit na nakatalikod na ito at sa puwet na siya nito nakatulala. "Trash," he whispered underneath his breath. Nakagat na lang ni Almira ang labi at hinabol ng tingin ang lalaking mayaman na matagal na niyang nakikita sa telebisyon. Basura daw siya. Hindi. Basurera siya, hindi basura. Ang pogi nga, ang sungit naman. Kandahaba na naman ang leeg ni Almira nang makita ang pinakamatayog na building na iyon sa buong metropolis na pagmamay-ari ng mga Adamson, ang pinakamayaman ngayon sa buong Pilipinas. Maraming building ang naturang pamilya at lahat ng mga iyon ay tinitingala niya, lalo na mga billboards ng kaisa-isang anak ng mag-asawang Adamson na si Charles. Kung gaano iyon katatayog ay ganoon naman halos ang ikinihahaba ng leeg niya. Hangang-hanga siya sa mga buildings na iyon na letter A din mismo mga korte. Kumikinang ang berdeng mga salamin sa sikat ng araw, lalo sa katanghaliang tapat. She looked at the billboard and gulped. Si Charles Adamson na naman, ang aruganteng bilyonaryo na halos nabangga niya kahapon. Doon sila nabubuhay sa pangongolekta ng mga basura ng mga mayayamang nasa subdivision. Salamat dahil sa kabila ng hirap nila ay pinagkatiwalaan sila ni na Doña Esmeralda at Don Jaime na mangolekta roon. Hindi naman binigo ng ama niya ang tiwala ng mga mayayamang naroroon. Kahit na mahirap sila ay tapat sila at hindi malilikot ang kamay. Yun lang, mahangin ang ama niya. Na akala mo naman ay may ibubuga. May ibinubuga nga, puro hininga. Isang beses pa nga ay may nakapuslit na mga akyat bahay sa subdivision. Ang ama pa niya nag-report sa mga gwardya. Hindi niya alam paano iyon nangyari pero kulang na lang ay patayuan ng rebulto sa luneta ang ama niya ng mga oras na iyon sa pagiging bayani. Inabutan sila ni na Mr. Pascual ng 3,000 piso na ipinagamot naman noon sa kanya dahil nagkaroon siya ng ubo, lagnat at sipon. "Sososyo tayo anak sa tinitingala mong iyan. Yayaman tayo," biglang sabi ng papa ni Almira habang angkas siya sa pedicab. Matapos niyang ikwento ang nangyari ay hindi na siya nito pinayagan na mag-isa sa pangunguhan ng mga scrap. Dala-dala nila ang mga nakolektang basura at ipakikilo nila para magkapera. Doon siya kumukuha ng pangmatrikula. Ngayon ay 17 anyos na siya at nasa senior high school na. Malapit nang gumraduate. Mabuti na lamang sa kabila ng buhay nila ay hindi sila naisip na ipakilo ng tatay niya. "Papa, bakit naman susosyo ka? Pwede ka namang magsarili na lang. Mas maganda yun kasi wala kang ibang pakikisamahan." Ani Almira sa ama na walang tigil sa pagpedal sa bisikleta. "Kung sabagay, tama ka. Ang talino mo talaga anak. Nakakainis lang at hindi tayo mayaman. Hindi kita mapag-aral ng gusto mong kurso. Ano nga bang gusto mo anak?" "Aeronautics, papa." "Ano yun?" "Piloto." "Ano?" Naramdaman ng dalaga ang laway ng ama niya na sumama sa hangin. "Papa, talasik mo, lumalaway." Hinilamusan niya ang mukha gamit ang kamay pero hindi siya nito pinansin. Tuloy lang ito sa pagdaldal. "Kay babae mong tao magpepeloto ka? Baka naman ikaw ang pilotohin ng mga lalaki doon. Ayoko nun para sa iyo anak. Baka kaya hindi tayo tumatama sa loto dahil taliwas pala ang pangarap mo." Napasimangot si Almira. "Papa naman, pati ba naman pangarap ko ikinokonekta mo sa loto? Wala naman yung kinalaman doon." Simangot niya. "Aba, natural. Ang ganda-ganda mong bata tapos magsusuot ka ng ganoon? Panlalaki? Dapat sa'yo yung mga pansexy. Dapat sa'yo sa mga ganyan katatayog na building na babagay. Hindi dun sa himpapawid. Mamaya, mag-crash pa ang aeroplano, edi paano na kami ng nanay mo? Alam mo naman na menopause na yun. Buti ako magkakaanak pa kahit 20. Yun, wala nang sinabi ang matres nun kasi wala na yung matres." Tumawa siya ng malakas. Matanda na nga ang mga magulang niya at sa kahihintay ng anak ay sinangahan na ang matres ng ina niya. Nasa 37 na iyon nang ipanganak siya at nagkaroon ng sakit kaya inalis ang matres. "Ang sabihin mo, Papa, hindi ka tumatama sa loto dahil
Madalas, wala kang pantaya. Ingos naman niya. Hindi niya matanggap na siya pa ang sinisisi nito pati na ang kursong gusto niya. Tatama din tayo. Itaga mo yan anak sa matris ng nanay mong nauna nang inilibing. Tumawa ulit siya. Sana nga para makaahon na sila sa hirap. Hindi naman masasabing doon sila umaasa pero yun ang katotohanan sa buhay nila. Mahirap sila. Isang kahig minsan walang tuka. Wala namang natapos sa mga magulang niya dahil galing din sa mahirap na pamilya. Umiikot lang iyon sa sirkulasyon pero babaguhin niya iyon. Kaya siya nag-aaral at nagsusumikap na makapagtapos. Isa siyang scholar ni Mayor at dancer ni Mayor sa mga caravan. Sapat na sa kanya na makatulong sa mga magulang niya kahit kabawasan sa tuition fee. Napakalaking bagay na nun para sa mga katulad nilang walang stable na income araw-araw. Ang laki na anak ng tamaan sa loto. Pinakamalaking jackpot na sa history ng Pilipinas. Tumango siya. Oo nga papa. 2 bilyon na ang tamaan sa loto at lalaki pa kapag hindi napanalunan. Kahit na ang putal ay sobra pa sa pagtatapos niya sa pag-aaral. Buhay na siguro sila sa putal pa lang na 180 million. Sana nga ipagkaloob ng Diyos sa ama niya ang swerte. Sana ay nasa guhit ng palad ng ama niya ang maging bilyonaryo para naman makaahon na sila sa hirap. Maganda naman ang pangarap ng ama niya. Sila na pinakamalalapit sa mismong imbakan ng basura ay balak ng ama niya na patuyuan ang mga sariling bahay para raw makaalis na roon. Kung sana lang ay matupad ang pangarap nito, may mga mahihirap din silang matutulungan dahil alam niya kung paano ang pakiramdam ng isang buhay mahirap. Tataya ako sa loto pagkapakilo natin ng basura anak. Anang ama niya sa kanya at umuo naman siya. Paano papa? Kapag mahaba ang pila, si mama may lagnat, baka matagalan tayo. Kapag mahaba ang pila, ikaw na muna umuwi at ako na lang ang pipila. Ikaw nang gumamit ng service nating shedding. Maglalakad na lang ako. Diyos mio naman na buhay ito. Hindi ba natin pwedeng hatiin ang shedding mo, papa? Sa iyong likod, akin ang harap? Humalakhak si Juanito sa sinabi ng anak at kahit siya ay natawa din. Ikaw talaga? Sayang ang shedding natin. Sisirain mo. Ito lang ang kayamanan natin. Ito ang ipamamana namin sa iyo ng mama mo pero kapag tumama ako sa pader, sa loto, ikaw na si Senyorita Almira Di Magiba at ako na si Don Juanito Di Magiba. Ang nanay mo naman ay si Doña Ignacia, hindi pa rin Magiba. Ang lakas ng tawanan nilang mag-ama dahil sa mga kalokohan nito. Nabuhay na silang ganoon na kahit mahirap ay masaya ang buhay basta magkakasama sila. Kahit madalas umiiyak sila sa kawalan ng pera at parang araw-araw na dinadagukan ng langit, tumatawa pa rin sila. Totoo nga ang kanilang apelyido. Hindi nagigiba at kahit na kailan ay hindi magigiba. Mama? Tawag ni Almira sa ina na makauwi siya. Bitbit ang isang plastik ng mga ulam. Meron siyang dalang adobong kangkong, bulalong kalabasa at steak. Sitaw nga lang. May bitbit din siyang saging para sa inang 2 araw ng nilalagnat. Ayaw na sana niyang sumama sa ama niya sa pangongolekta ng basura. Kaya lang ay ayaw naman ng mama niya na papag-isahin iyon. Kaya naman daw nito ang sarili, pero hindi ganoon ang inabutan niya. Mama! Napasigaw ang dalaga na makita ang ina na sumusunggo. Daig pa dito ang mamamataying pusa sa isang sulok ng papag nila. Halos may ityan niya ang dalang plastik sa pagmamadali na makalapit. Nahihilo ko anak. Sobra. Anito kaya mangiyak-ngiyak siyang dinaluhan ito. Halika na sa ospital. Magpapahatid tayo kay Mang Teban. Si Papa, tumataya pa sa loto. Natataranta na ang dalaga pero ayaw niyang pahalata sa mama niya. Malakas ang kutob niyang may dengue fever ang ina niya. Balita sa radyo na inuubos na naman ng virus ang ilang lugar sa Maynila at baka pati sa lugar nila. Lumyang lalaki yan, inuna pa ang loto. Wala si Esteban, walang magpepedal. Mamaya na tayo umalis. Anito pero
Naluha na siya na makitang tumulo ulit ang dugo sa ilong ng mama niya at parang pati nagilagid nito ay nagdurugo na din. Ako ang pepedal. Mabilis niyang itinayo ang ina na may kaliitan at pilit itong inakay. Binuksan niya ang payong para may pandong ito dahil medyo mainit pa ang sikat ng araw. Nakasakay na si Ignacia sa loob ng pedicab na walang bubong habang si Almira naman ay hindi na malaman kung anong gagawin. Damit, unan, kumot. Natutop niya ang noo. Gatla-gatla ang pawis niya sa pagkalito. Naiyak siya na natatae na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay mapapaanak siya kahit hindi naman siya buntis. Nang makita niya si Smiley ay dinampot niya ang pusa niyang kulay itim at asul ang mga mata. Halika, sasama ka sa amin. Lumarga siya na iyon ang bitbit niya, salip ng mga gamit ng ina. Saan kayo pupunta? Tanong ng isang matandang lalaking hiikain na kapitbahay nila, si Horacio. Nakaupong matanda sa labas ng barong-barong nito at nagsasalansan ng mga basurang ibebenta. Sa St. Luke's Medical Center po, ospital ng mga yayamanin. Pagkasabi po kay Papa kapag dumating, nakapila po siya hanggang Batanes sa harap ng Lotto Outlet. Dinudugo po si Mama. Ha? Bulalas ng lalaki at baka iyon matumba sa sobrang payat. Daig pa nun ng adik na nagulat. Dinudugo po ang ilong. Wala po akong napkin. Aniya habang pumepedal papalayo. Sige, mag-ingat kayo. Nakita niyang natatawa pa ang mama niya kahit na para na itong talbos ng kamote sa pagkakaupo. Bali na ito at halos wala nang ang lakas. Hindi man siya sanay magbisikleta ng malayo. Kakayanin niya para sa nanay niya. Ma, tawag niya sa ina habang nagmamaneho at malayo-layo na ang naaabot nila. Masakit na ang singit ni Almira dahil ang tigas naman ng upuan ng bike pero pilit niyang ginagawa ang lahat makausad lang at marating ang ospital. Pambenting ulit na yata iyon mula kanina dahil baka makatulog ito ay hindi na magising. Natatakot siya. Nakapayong pa naman ito at kalong ang alagang pusa niya. Ma! Untag niya nang hindi ito sumagot at napaiyak siya. Tumingin siya sa nanay niya at sa isang iglap ay bigla na lamang silang bumangga sa kung anong bagay. Diyos ko! Bulalas niya na makita niyang nakabundol siya ng isang babae. Babaeng mistisa. What the hell? Singhal nun sa kanya at sa kisap mata lang ay naalalaya na ng mga lalaking dibaril. Sorry miss, nagmamadali po kami. Ihatid ko pong nanay ko sa ospital at hindi niya natapos ang sasabihin. Tumikwas ang labi ng babaeng dinaigang Diyos sa ganda. Ano ba kasing ginagawa nito sa kalye? Dapat naroon ito sa Mount Olympus. I don't care. Ginasgasan mo ang braso ko? You stupid little idiot. Mas mahal pa sa buhay niyo magnanay ang ointment ko. Tumingin ito sa nanay niya. Mamatay na sana yung nanay mo. Nagmarcha iyon papaalis at doon nagbago ang aura ng mukha ni Almira. Bumalasik ang itsura niya. Pigil niyang hininga na huwag makababa sa pedicab dahil kapag inabot niya ang babae, baka manghiram iyon ng mukha sa aso. Napakaganda nga. Ang sama naman ng tabas ng bunganga. Anak, halika na. Anang mama niya kaya naman naluluhan niyang inalis ang mga mata sa babaeng nakalayo na. Masama man ang loob na hindi niya naipagtanggol ang ina at sarili sa matapobreng babae. Pinalipas na lang niya. Her mother's life matters more than the irritation she feels. Hindi mamamatay ang mama ko. Nagpatuloy siya sa pagpadyak para makarating kaagad sa pampublikong ospital. Balak nilang dalhin sa rural health si Ignacia. Nang araw din na iyon kaya lang inuna nila maghanap buhay dahil maayos pa naman ito kanina. Ma, magsalita ka lang dyan. Kumahol ka o kaya magmiyaw ka para lang alam kong okay ka. Magparamdam ka lang sa akin habang nagbabike ako. Aniya sa mama niya. Sagot naman ito na talagang matamlay na. Bakit ba pakiramdam niya lalo siyang lumalayo sa ospital? Bakit ang hirap magpedal? Ganoon ang mga kasabihan ng matatanda noon na kapag daw mabigat at halos hindi makausad ay mamamatay na ang pasyente. Sus ko,
Wag naman po. Napahikbi siya pero umiling ng marahas. Hindi mawawala ang nanay niya sa kanila ng ama niya. Marami pa siyang pangarap para sa mga ito at una sa lahat ay iahon ng mga ito sa hirap. Yakap ang pinakamamahal na pusa ay nakahinga kahit na paano si Almira. Nasa ospital na sila at nasa ER na ang mama niya. Tinitingnan ng doktor. Paulit-ulit niyang hinahalikan ng ulo ni Smiley para mabawasan ng tensyon niya. Hanggang sa pasalampak na siyang naupo sa silya. Nananakit ang mga binti niya at nanginginig pero hindi niya magawang pansinin. Positive, Doc. Dengue po. Ano, nurse sa Dr. K, nagkanda haba ang leeg niya. Sige, hintayin natin ang resulta ng blood sample. Kapag masyadong mababa ang platelets, sali na tayo kaagad. Napaisip si Almira ng bayarin. Baka ang serbisyo at ospital lang ang libre. Ang platelets yata hindi libre at baka may hingi na bayad. Wala naman siyang pera. Ang kinita lang nila ng papa niya na 300 pesos. Nabawasan pa nang ibinili niya ng ulam. Ulam na kung saan lang niya nailagay sa sobrang kalituhan. Tumingala siya sa kisame saka siya pumikit. Nagdarasal ang puso niya ng taimtim na sana ay makaligtas ang mama niya at makakuha sila ng pera. What's that? Itinuro ni Charles ang braso ng girlfriend na si Gina. Kapapasok lang nito sa restaurant at hindi mabitawan ng braso na may pamumula at mga gasgas. He's really waiting for this woman because he asked her for a snack. Nasa loob siya ng pinakamahal na restaurant sa buong Kamaynilaan. He took the VIP and as a regular customer, the receptionist gives him the VIP room right away. Stupid woman bumped me. Iritablang sagot ng babae at padaskol na naupo sa upuan sa tabi ni Charles. You should have called the cops. Aniya rito sa katiningnan ng braso nito. Mahaba ang gasgas at medyo malalim. I was in a hurry, babe. Muntik pa nga akong matumba. I should see my doctor for this. Matalim ang tumama dito. I felt it and I think baka may kalawang pa. Kasing bulok ng babaeng yun ang bisikleta niya. You know what? I think I saw her inside the subdivision. Nangunot ang noo ni Charles habang dinadampi-dampian ng tissue ang sugat ng girlfriend. Gina de la Serna is his fiancé. Kulang na lamang sa kanilang dalawa'y kasal dahil halos sa iisang bubong na rin sila madalas na tumira. He's one of the elites. Anak ito ng pamosong doktor ng mga artista sa balat. Kaya ganoon ito kaganda dahil alagang-alaga ng mga magulang. Mayor ang ama nito. Who? You mean yung mga basurerong magama? Umirap si Gina. Yeah? I saw them, not only once but that foolish woman who's driving the cab today. She's not with his trashy father. Pagbabayaran niya ang kulang yan niya sa akin. Almira de Magiba is her name. My bodyguard saw it on her shirt and she's really a dumb teenager, showing her full name in public. Galit na sabi nito. Kung natumba ako at nabagok ako, paano? Para itong naluluha kaya naman inakbayan kaagad ni Charles at inalo. It will never happen, babe. It wasn't your fault. Gina is already 26 yet she's acting childish most of the time because she's the youngest daughter and her parents spoiled her a lot. Nagkakilala sila nito noong mga grade school sila. Magkasama sa pag-golf ang ama nila sa loob ng country club na pag-aari ng mga Adamson. Magkasama din sila sa iisang eskwelahan kaya parati silang nagkikita. He was tagged as the prince while she's the princess. Siya ang pinakamayamang lalaki at ito naman ang pinakamayamang babae. Gina's father thought that it would be better if he's going to be the prince's fiancé. And so why not? Sino naman ang aayaw sa isang babaeng tulad nito? Mabait naman ito. Hindi nga lang charitable. Well, everybody has a downside anyway, and he has to. Nagkakasundo yata sila dahil pareha silang lumaki sa nakaaangat na pamilya. At siya ay walang ibang gusto kung hindi lumaki pa ang negosyo at yaman nila. Lahat ng negosyong binuksan ni Charles
ay nabigyan ng mga permit ng maging mayor si Manuel de la Serna. Wala siyang problema kaya paano niya masasabing mali ang gawing fiancé ang bunsong anak ng mga iyon. They make a perfect couple because they're truly much together. Tell the guards to forbid those people from coming into your place. Worse is when they make another stupid mistake. Baka naman sadyain na nilang makabangga ng tao, kulang pang pambayad ng mga buhay nila. Galit pa rin na sabi ni Gina, kaya naman hinaplos-haplos niya ang braso nito. I will order the guards. Forget about that, okay? You will ruin your day, babe. Let me handle that. Let's eat before we spoil the day with that teenage girl named Almira. He was confused but he heard it right. He thinks he did. Almira di Magiba. Pagkatapos na kumain nina Charles at Gina ay dumiretso sila sa munisipyo. Halos hindi man lang nga nabawasan ang pagkain sa plato ng girlfriend niya dahil diet ito. She's always in a diet anyway. Ito yata ang babaeng takot sa pagkain, but she gains the reward anyway. Magandang katawan nito at walang taba. Ginusto nitong dumaan sa ama bago sila dumiretso sa opisina niya. Of course, he came with her. Parati naman itong nagsusumbong sa ama nito sa mga bagay-bagay na nangyayari. Nagkamali lang talaga nang binangga ang Almira di Magiba na iyon dahil si Gina, ang tipo na hindi papayag na hindi makaganti. Who's that again? Kunot noon na tanong ni Manuel sa anak habang hit-hit ang tabako. Almira di Magiba. Inis pa rin ay pinagkrus ng babae ang mga braso. Just look at my scratch, Dad. Baka kahit pambili ng ointment hindi niya ako kayang bigyan. I think I heard that name already. Nakalukot ang noo ng matandang mayor habang si Charles naman ay kateks ang sekretarya sa cellphone. Nagtatanong siya ng sunod na schedule. He's having a boner but he doubts if he couldn't get Gina laid and do some quickie. Sa tabas ng mukha ng girlfriend niya, duda siya. Baka daig na naman niya nakikipag-sex sa tuod na kawayan. Regular iyon, mayor, na kumukuha ng allowance para sa scholarship. Ani naman ang sekretarya ng ama ni Gina. Parehas silang mag-boyfriend na napatingin doon. Agad na tumalikod ang fiancé niya at umabrisyete sa kanya. Remove her from the list, Dad. Matigas na utos nito sa ama at saka siya hinila papaalis ng opisina. Whatever Gina wants, she gets it. Nahapos si Almira na napaupo sa upuan ng chapel sa loob ng pampublikong ospital kung saan niya ipinakonfine ng ina. Kinuha niyang cellphone niyang dipindot sa bulsa ng suot na pantalon. Pinindot-pindot niya muna iyon para lumapat dahil hindi na gumagana kapag nakatikal ang gilid. Isa yung basic phone na uso pa nung panahon ng Hapon. Panahon na halos wala pang cellphone. Ibinili lamang siyang pilit noon ng ama niya sa mga batang nakakapulot ng mga sirang cellphone sa basurahan. Kailangan niya kasi iyon para sa kanyang pag-aaral. Lalo na kapag may mga assignment sila, may nagagamit siyang pang-contact sa mga kaibigan niya. Tig-iisa naman sila ng papa at mama niya. Yun lamang ay sobrang baba na ng kalidad ng mga aparato. When the screen lit up, Almira immediately unlocked the phone to text her father. Nag-compose siya ng message para sa ama niyang nakapila pa yata hanggang kabilang planeta para lamang makataya sa loto. Papa, si mama nasa ospital, sinugod ko. Kailangan na daw salina ng platelets. Bilisan mo na, Papa. Napabuntong hininga siya ng maisandi yun. Diretso siyang tumingin sa isang krus na nasa dingding ng chapel. Malakas ang kapit niya sa Diyos. Kahit mahirap sila, naniniwala siya sa tulong ng nasa itaas at hindi lamang iilang beses niyang napatunayan iyon. Mula sa pag-aaral niya hanggang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan sa buhay, hindi sila nawawalan kahit papaano. Mawalan man sila ng ulam, hindi naman ng bigas. Laban naman siya sa ulam lang ay 3 piso na toyo sa tindahan at kalamansi. Minsan, pinaprituhan ng karne at konting asin. Mabuhay lang at hindi magutom.
Ang hindi lamang niya kaya ay kapag parati ng ganoon na pati isusubo na lang ng magulang niya ay ibinibigay pa sa kanya. Dahil sa halip na pangkain na rin lang nila minsan, napupunta pa sa pasahe papuntang eskwelahan. Kailan ba sila kumain ng karne? Kapag may bigay si Mayor na ayuda sa mga scholars. Hirap siya kung tutuusin. Sa eskwelahan ay dapat pumapalo ng nasa 95 to 97 ang average niya para makuha niya ang 70% na bawas sa tuition. Idagdag pa ang scholarship ni Mayor para sa natitirang 30%. Kinakaya niya iyon. She's so self-motivated because she wants what's the best for her family. Her dream is high and she's well-determined to capture it. She promised to herself that she would never give up. Hindi man niya gusto ang kursong kukunin niya pag-apak ng kolehiyo. Pipilitin niyang gustuhin para sa kinabukasan niya at ng pamilya niya. Nobody else would soar high for her parents because she is an only child and it's for her future too. Napatingin ulit si Almira sa cellphone nang mag-vibrate iyon. Ang ama niya ang nag-text. Anong platelets? Maliit na plato? Bakit naman nila sasalinin ng mama mo ng ganoon kung hindi sila mga bobo? Papatayin ba nila ang donya ng buhay ko?